Susan at Hailey, ano ang the best para sa inyong palaman o kapartner ng tinapay? Ako, peanut butter. Ako, Saka tsaka- kesong puti. Pero pwede na kesong dilaw. Ako din namin sa peanut butter yung favorite ko. Pero kung palaman lang naman ang pag-uusapan, Kuya Kim, hindi pa out of topic ang pinagmamalaki na kesong puti ng Laguna. Ang sarap niyan! Ang nakagawang pagkain, may isasarap pa raw. Aba, yan ang aking kwentong dapat alam mo. Kesong dilaw at kesong ang simpleng palaman tuwing agahan, naging tagisan ng pasarapan sa Santa Cruz, Laguna. Sa iba't ibang panghimagas, bumibida ang kesong puti. Matamis ba ang panalo o maalat ang pagkatalo? One town, one product ng Santa Cruz, Laguna ang kesong puti. Kaya selebrasyon sa ipinagmamalaki nilang keso buong buwan ng Abril. Kesarap event, nag-start siya last year. So gusto naming mailabas yung skill ng ating po mga kababayan, especially para ma-highlight yung kesong puti. 10 kalahok mula sa iba't ibang barangay ng Santa Cruz ang magpapasaharapan ng kanilang mga panghimagas. Maalat at maasim-asim ang lasa ng kesong puti. Kaya ang hamon sa dessert cook-off na ito, dapat mangibabaw pa rin ang lasa ng kesong puti. Dapat alam mo na taong 1602 pa raw, gumagawa ng kesong puti ang mga taga Santa Cruz. Binubuo nila ang keso sa pagpapainit ng sariwang gatas at paglalagay ng suka o calamansi juice. Kapag namuo na ang gatas, palalamigin ito at pwede nang ipalaman sa pandesal o ihalo sa iba't ibang lutuin. Pabonggahan ng kesong puti recipe ang labanan. Kaya ang mga kalahok kanya-kanyang labas ng kanilang galing sa pagluluto. Mayroon silang 1 oras para matapos ang keso wrap na panghimagas. Ang braso de Makapunog cake ng Barangay Bagong Bayan, mas pinalinamnam daw ng kesong puti. Hindi rin nagpahuli ang creamy kesong puti macaroons ng Barangay Santo Angel Central. Ang Barangay Bubukal naman, empanadang kalabasa de kesong puti ang pambato. Ang laman ng aking feelings ay patatas, sibuyas, kalabasa, at saka kesong puti at saka ube. Sibuyas, which is red yung ginamit ko, siya yung nagpapabalansa ng lasa. Ito namang patatas, siya yung nagpapadrain ng water. 2 mala pancake desserts naman ang nagtagisan. Ang tila ulap na white cheese soufflé ng Barangay San Pablo Sur at mango white cheese crepe ni Acelin de los Reyes mula Barangay Santissima Cruz. Ginawa ko po para po matikman ng mga kababayan namin yung crepe. Pwede po siyang lagyan ng kahit anong fillings, pero napili ko pong ilagay is kesong puti para po makilala yung aming produkto. Kasi usually po ang pakalasa lang po nila sa crepe is matamis. So ito po para siyang dessert po siya na may halong savory. Bukod sa mga huradong chef, huhusgahan din ng taong bayan ang kesong puti desserts. 2, 3, and 6. Hindi siya katamisan, pero nandun yung lasa ng keso. Ang nanalong recipe, ang keso wrap bar with crema de kesong puti ng Barangay Santissima Cruz. Nagtagang ko po siya ng condensed para po siya mabuo. Unexpected po kasi po, sobrang gagaling po talaga lahat po ng kalaban ko. Iisa man ang pangunahing Ricardo, pero kung gagamitan ng imahinasyon ang nakagawi ang pagkain, mas mapapasarap.